Mas malawak na espasyo, mga bagong kagamitan at pasilidad gaya ng ticket vending machine, lactation room, first aid room, escalator at elevator. Ilan lamang yan sa katangian ng Dr. Santos Station ng LRT1 Cavite Extension sa Parañaque City. Ang Dr. Santos Station ay isa lamang sa 5 bagong istasyon na bubuksan bukas sa ilalim ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension na may habang 6.2 kilometers. Magsisilbi rin itong intermodal transport facility kung saan magkakaroon ng mga terminal ang mga PUV na maaaring sakyan ng mga commuter. Why are we launching this rail extension here at Dr. A. Santos Station is to highlight the intermodal transport facility available. So, train passengers can conveniently transfer to buses, jeepneys, taxis, TNVS, or private vehicles. Ngayong araw, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon. The Phase 1 extends the LRT1 Line 1, bringing us the first 5 new stations in Parañaque City. These stations, Redemptorist Asiana, Mia Road, Parañaque Integrated Terminal Exchange, Ninoy Aquino Avenue, and Dr. Santos, will serve as vital access points for many Filipinos. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, aabutin lamang ng 57 minuto ang biyahe mula sa FPJ Station hanggang sa Dr. Santos Station. Mas mabilis ito sa mahigit 1 oras kung sasakay sa PUV o pribadong sasakyan. Hindi naman aabutin na 15 minuto ang biyahe mula sa Baclaran Station hanggang sa Dr. Santos Station. Ayon pa sa LRMC, 80,000 mga pasahero ang inaasahang madadagdag sa LRT1 kada araw dahil sa pagbubukas ng bagong extension line. 45 pesos ang pamasahe mula FPJ Station hanggang Dr. Santos Station, habang 25 pesos naman mula Baclaran Station hanggang Dr. Santos Station. Target naman na matapos ang konstruksyon ng natitirang 3 istasyon hanggang Bacoor, Cavite bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Marcos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.